as we study the 1689 London Baptist Confessions of Faith, we are still here in the issue of God's providence. So, providensya. Sa mas simpleng paliwanag natin, ang providensya ay ang pagsasaayos ng Diyos ng mga ordinaryong mga bagay upang manatiling ordinaryo, ngunit ang lahat ng ito ay tutungo sa kalwalhatian ng kanyang pangalan at para sa ikabubuti ng kanyang mga mananampalataya. At pag sinabi nating ordinaryo, mga ordinaryong kagalakan, ordinaryong pangyayari, mabuti man, masama, mga masasaya, mga masasakit, mga pangyayari na masasabi nating nagbibigay ng kagalakan sa puso natin at nag-e-enjoy tayo, nagbubunyi tayo, o mga pangyayari na maaring maituturing nating trahedya, bahagi ng buhay sa isang makasalanang mundo. Ngunit ang trabaho ng providensya ng Diyos ay panatilihin na ang mga properties, mga properties within His creation will remain as it is, will remain in its operations and function towards His purposes. Everything should cooperate with created things in every actions, directing their distinctive properties to cause them to act as they do and directs them to fulfill His purposes. Okay, so the paragraph 1 is the overview of the doctrine of providence. And then last time we discussed the paragraph 2 and 3, the place of means in divine providence. So ang providensya ng Diyos, nandyan, pero gumagamit din siya ng mga pamamaraan upang maisakatuparan ang mga gusto niyang mangyari ayon sa kanyang providensya. So, the place of divine providence. So, pag sinabi nating means are things useful to achieve an intended end. Yan, no? So, there are means. May mga pamamaraan para achieve mo yung intended end. As I said last time, for example, car is a means of transportation to bring you to some desired location. A hammer is a means of driving nails to construct a building. Means are tools or instruments that are used to achieve some desired end. So, God has a desired end. So, there are means. So, yun ang nakita natin sa nakaraan. So, doon sa paragraph 2, nakita natin yung assertion. So, what is the assertion? God controls even of the ordering of the cause and effect. So, merong cause and effect. Diba? Pag may sanhi, may epekto. Ano? Cause and effect. So, pagka ikaw ay nag-exercise, no? At medyo strenuous ang exercise mo, at doon sa pag-exercise, ngayon wala ka man lang stretching, sigurado kinabukasan masakit ang katawan mo, parang ganyan, di ba? So, merong cause and effect. No? Ang leon ay ang natural na para kumain ng isang leon ay through hunting, di ba? Nagho-hunt siya, meron siyang prey. Pero sabi ng Bible, Psalms 104 verse 21 and verses 27 to 29, the young lions roar for their prey, seeking their food from God. So, ang Diyos pa rin ang naglalagay ng mga prey, no? Ng mga, ano ba yan? Mga patibong, no? O ng mga pagkakataon, i-exert ng lion ang lahat ng kanyang skills para makuha niya yung mahuli niya yung isang hayop, no? 'Di ba nakita niyo kung gaano sila kagaling yung mga lion, ano? Napapanood niyo ba sa social media? So, pagkahaharap sila sa mga toro o kaya yung mga tamaraw, hindi nila haharapin yan ng harapan dahil alam nila may sungay eh, no? Pagka sinundot sila ng sungay, di patay sila. So, iikot sila sa likod, doon nila sasakmalin, unti-unti yan hanggang dito sa kanyang leeg, no?
Ganun ang ginagawa nila. Pero sabi, maging yung ginagawa daw ng leon na yon, kontrolado ng Diyos. Sapagkat kung hindi siya magiging successful o magiging successful siya, ito'y ayon sa gusto ng Diyos kung bigyan siya ng pagkain sa oras na yun o hindi. Kung ayaw ng Diyos, wala siya makakain, o kung gusto ng Diyos na maaring naturally mamatay na siya, yun ang mangyayari sa kanya. So same also is true in salvation. So if you want to grow in your faith, you have to what? Study the Word of God. No? Study God's Word. Basahin mo ang kanyang salita, aralin mo ang kanyang salita, manalangin ka. Ngayon kung ayaw mong kung hindi mo gagawin 'yan, hindi ka lalago. Manghihina ka at mangyayari sa iyo, mas magiging malapit ka sa kasalanan. 'Di ba? Kita nyo yung mga pamamaraan na 'yan. Kontrolado ng Diyos yung cause and effect. And then in qualification sa paragraph 3, God is certainly able to work without means, above the means, and against the means. Without means, above the means, and against the means. Anong punto dyan? Pwede namang ang Diyos, hindi niya gumamit ng means to achieve His end. Diba? Nakita natin sa Bible, marami tayong nakitang halimbawa sa Bible na ganyan. Halimbawa, ordinarily, no? Ang isang bagay ay babagsak kung merong nangyari. May lumindol kaya, o kaya ay humina yung pundasyon, o kaya may nagtulak. Pero nakita natin, bumagsak ang estatwa ni Dagon sa harapan ng kaba ng tipan ng Diyos nang walang gumagalaw. No? Ang tawag doon? Without means. Ano pang isa pang pangyayari? Si Sarah ay nagdalang tao o nagbuntis sa edad na 90 years old. That is what? Above the means. Right? Pagkatapos, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego ay hinulog sa pugon ng pinainit na 7 beses yata, no? Pero hindi nasunog. At sabi, kahit na wala man lang amoy, sunog. That is against the means. Right? So God can work without the means. But ordinarily, God is using the means. So yung lesson nga natin noong nakaraang Sunday, in all our decisions and actions, we must determine the best ends in accordance with the teaching of Scripture, and then we leave the results with God. Now, ngayong umaga, pag-usapan naman natin sa paragraph 4 and 5, God's providence in relation to sin. Ang providensya ng Diyos sa usapin ng kasalanan. O kasama yan sa providensya ng Diyos. Kasalanan. Bakit pinayagan ng Diyos ang isang kasalanan na mangyari? Bakit hinayaan niya na mangyari ito? Ba't nagawa niya ito? Ba't nagawa iyan? So, yun ang ating pag-uusapan ngayon. God's providence in relation to sin. So, unang-una, let's look at God's providence in relation to sin in general. So, sa pangkalahatan. Pag maya-maya, tingnan naman natin God's providence in relation to sin of the believers. And then next Sunday, God's providence in relation to sin of unbelievers. So, hindi kasi, maganda rin medyo mahimay natin ng konti para hindi tayo nagmamadali, no? Pwede naman natin itong talakayin ng isang session lang, kaya lang, mas maganda pa rin na mapag-aralan natin siya in detail. So, ngayon, God's providence in relation to sin in general. So, sa paragraph 4, ng chapter 5, ito mababasa natin. Basahin natin muna sa English and then sa Tagalog. The almighty power, unsearchable wisdom, and infinite goodness of God so far manifest themselves in His providence, that His determinate counsel extends itself even to the first fall and all other sinful actions both of angels and men, and that not by a bare
permission, which also he most wisely and powerfully binds and otherwise orders and governs in a manifold dispensation to his most holy ends. Yet so, as the sinfulness of their acts proceeds only from the creatures and not from God, who being most holy and righteous, neither is nor can be of the author or approver of sin. Medyo old yung ano tawag niya, na formulate niya ng English. Maganda sa natin sa Tagalog para mas naintindihan natin lahat. Ang kapangyarihan ng Diyos, di masayod na karunungan at walang hanggang kabutihan, ay umaabot at sumasakop sa lahat. Ano pat ang pagkahulog ng unang tao sa kasalanan at ang lahat ng kasalanang ginagawa ng mga anghel at ng mga tao ay saklaw sa kanyang makapangyarihang layunin. Hindi ito pagbibigay pahintulot lamang. Sa iba't ibang paraan ay kanyang binibigyang hangganan at pinamamahalaan ang mga masasamang gawa upang ito ay mauwi sa kanyang itinalagang banal na layunin. Gayunman, ang kasalanan ay mula lamang sa mga anghel at ang mga tao at hindi sa Diyos, na yamang banal at matuwid ay hindi maaaring gumawa o sumang-ayon sa kasalanan. Yan. Now, dito, yung paragraph 3 at saka yung paragraph 4, halos pareho, no? Ang ginawa lang, merong mga additional points dito. So, sin in relation to providence in relation to sin in general. So, if God is in control, so ito yung binibigyan, ito yung issue natin. Kung kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, bakit ang tao ay magiging responsable maging sa kanyang ginawang kasalanan? Kung ang Diyos ay kasama sa kanyang providensya na ang kasalanan ay mangyari, bakit magiging, ito mahirap doon, ano? Magiging responsable yung taong yon o yung sinamang creatures sa kanyang nagawang kasalanan. Ito ang punto natin. God's providence extends even to sinful action of His creatures, yet He is not the author of sin. Now, of course, it doesn't seem logical, no? It doesn't seem logical in terms of human reasoning. Kasi pagka pinag-usapan natin yung human reasoning, parang hindi ata logical yan. We cannot completely understand the mind of God, brethren. Gusto ko lang bigyan ng diin ito. Marami sa isip ng Diyos ay mananatiling hiwaga. And I believe, maging sa new heavens and new earth, hindi pa rin tayo magiging hindi pa rin natin malalaman ang lahat ng bagay. Mananatili pa rin tayong creature, mananatili pa rin tayong limited, mananatili pa rin tayong mga nilikha, at hindi pa rin natin mauunawaan ang maraming bagay sa isipan ng lumikha. Ang talino ng lumikha ay hindi pa rin magiging talino nating lahat. No? Ang kanyang pamamaraan ay hindi pa rin natin magagrasp. Bagaman, we believe that on that day, hindi na tayo magtatanong pa tulad ng mga pagtatanong natin na meron ngayon. Hindi na tayo magkikipag-argue pa sa mga bagay na sa tingin natin ay magulo o nakakalito. At sa oras na yon ay sapat na makita natin ang mukha ng ating tagapagligtas at magiging masaya na tayo kailan pa man, no? So 'di ba parang walang pinagkaiba yun doon sa napakadami mong tanong, saan nagpunta si ganito, saan nagpunta si ganyan, tapos biglang nung dumating siya, ay okay na, hindi na ako magtatanong. At least nandito na siya sa harapan ko, parang ganyan, ano? So, yun ang gusto kong maging malinaw. Now, ang punto, hindi talaga natin lubos na maiintindihan ang maraming bagay dahil ang Diyos ay mahiwaga. No? At may mga bagay na kinakailangan tanggapin natin as it is. No? Kung bakit hinayaan ng Diyos na ganyan ka at hindi ka ganyan, tanggapin natin. Tanggapin natin na
pinanganak ka na may kapansanan, at samantalang yung iba wala. Pinanganak ka na may punong-puno ng talento, samantalang yung iba ay sabihin na natin hindi marami ang kanilang talento. Something like that. Mayroong pinanganak ka na may kakaiba kang mga hangarin at pag nanasa, nakakaiba kaysa sa iba. So, something like that, di ba? At bahagi rin ng pagiging makasalanan natin ay yung tinatawag na pagkakaiba-iba ng ating mga nasain. Ang iba-iba ang mga sa iba't ibang paraan nahuhulog sa kasalanan. Ano? Okay? Ngayon, tingnan natin ang mga halimbawa sa Bible. However, brethren, it is clear enough that providence extends. No? Ulitin ko. Providence extends to sinful action, and yet God is not the author of sin. Now, of course, ito alam na natin tong Genesis 50 verse 20, pero maganda pa rin na balikan natin to, no? Kung matatandaan na yung sinful action ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, no, ay ginamit bilang realization ng plano ng Diyos para sa kanilang lahat. Hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi ang plano ng Diyos maging sa buong mundo. Kaya nga, sinabi ni Joseph doon sa kanyang mga kapatid na natatakot na sa kanya ng oras na yon, no, matapos nilang malaman, ako, itong aming inapi na kapatid, pinagbili, no, pinagbantaan na patayin, ngayon siya na ang prime minister ng Ehipto. Sabi niya, but as for you, you meant it evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about, at it is this day, to save many people alive. Imagine that. Kung hindi kayo nagkasala laban sa akin, no? Ngayon naman ang pinahintulutan ng Diyos, mas maraming mapapahamak at mamamatay. Bakit? Kasama sa plano ng Diyos na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong lupain ng Ehipto at sa mga karatig na mga bansa, katulad ng Kanaan. At kung hindi dumating si Jose doon sa Ehipto na nakapagbigay ng napakagandang plano sa paraon bilang paghahanda sa nalalapit na tagutom, di maraming mamamatay, no? Hindi lamang sa Ehipto, kundi maging ang pamilya ni Jose, ang pamilya ni Jacob, ang Israel na siyang panggagalingan ng Messiah, ang tagapagligtas ng mga makasalanang tulad natin. So makikita natin, may plano talaga ang Diyos. And God is extending His providence even to the sinful actions of men. Another point na gusto ko rin sabihin na ito meron akong gustong i-compare na dalawang medyo kung titingnan natin parang magkakontra itong mga talatang ito, no? Tingnan lang natin, ano? Ito parallel account ito. Pareho lang yung dinidescribe nila rito. Pero mapapansin nyo parang merong contradiction. Sa 2 Samuel chapter 24 verse 1, sabi rito, again, the anger of the Lord was kindled against Israel, and he incited David against them. Go, number Israel and Judah. Now, tingnan nyo maigi. Nagalit ang Panginoon sa Israel at kanyang inudyok si David na bilangin ang kanyang nasasakupan. Na yung pagbibilang na yan ay pagpapakita ng yabang actually. Ganito nakalaki ang aking puwersa, ganito nakalaki ang aking nasasakupan. No? Pagpapakita ng yabang yan. Nagalit ang Panginoon. Pero sabi, He incited. He is the one who incited David to number Israel and Judah. But in 1 Chronicles chapter 21 verse 1, parang iba. Then Satan stood against Israel and incited David to number Israel. So as I said, sino ba talaga nag-incite? Sino ba talaga ang nag-udyok? Si Satanas? O si ang Diyos?
kay David. Para maging mayabang si David. Para bilangin niya ang puwersa niya. Sino nag-udyok? Di ba? So dito makikita natin na although merong seeming o apparent contradiction, but looking closely, Satan was the agent by which God's anger is stirred up to number the people. An act which displeased God, an act for which God held David responsible, and which eventually brought God's judgment upon Israel. So this is one of the example of God's sovereignty, no? Si Satan nag-udyok kay David, no? Para magyabang, bilangin ang kanyang nasasakupan, no? Pero pinayagan ng Diyos na gawin 'yon. Ni Satan kay David. Kaya nagalit ang Diyos kay David. At si David is under God's judgment because of what he did. Now, sounds mysterious, ano? But that is the point. The point is, God has purpose sa lahat ng kanyang ginagawa. Maging yung pagpapayag niya kay Satanas na udyokin si ano. Katulad ng ginawa niya kay Job. Di ba naalala niyo si Job? Humihingi pa ng pahintulot sa Diyos bago niya saktan si Job. No? Si Satanas, no? Si Satanas, yun. So nakikita natin, yung extension ng providence, umaabot hanggang doon. Okay? And then another verses to follow, no? Yung, di ba itong 1 Samuel chapter 16 verse 14, sabi rito, "Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and a harmful spirit from the Lord tormented him." Nakita niyo? Ang espiritu daw ng Panginoon ay umalis kay Saul. Bakit umalis kay Saul? Dahil si Saul ay naging masuwayin at rebelde sa Diyos. Hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya anong ginawa? Ang Diyos naman ay nagpadala ng harmful spirit para i-torment siya. Huh? So makikita natin parang medyo may ano rito, no? May parang ano ba talaga? No? Ang Diyos ay bakit siya nagpadala ng harmful spirit? Ang siya pang nagpadala ng harmful spirit kay Saul para i-torment. And then Judges 9 verse 23, "And God sent an evil spirit." Tingnan niyo, God sent an evil spirit between Abimelech and the leaders of Shechem. And the leaders of Shechem dealt treacherously with Abimelech. God sent an evil spirit. So Scripture describes several instances where God sends an evil spirit to people in order to trouble them and to lead them astray. Yet God holds them accountable for their actions. No? Ang Diyos ang nagpadala ng masamang espiritu, pero sila, accountable sila sa kanilang aksyon. And this is something na dapat nating makita sa pagkontrol ng Diyos sa kasalanan. Meron siyang layunin. Yung mga taong yung ginagawa nila yung kasalanan nila, na wala naman sila nagdidikta sa kanila. Na ginugusto nila ayon sa makasalanang puso nila. Pero ang sabi ng Panginoon, nagpadala ang Diyos ng hinayagan niya na yung evil spirit tuksuhin yung tao para gumawa ng treacherous act. Something like that, ano? Si Saul, umalis na ang espiritu ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang pagsuway, pero ang Diyos pa rin na nagpapadala rin ng masamang espiritu para saktan siya at lalo siyang sumuway sa kanyang kasalanan. Okay? So, yun ang ating makikita. And then Acts, ito pang verse na medyo mas matindi rin pero mas maganda ito at mas magiging malinaw na sa atin. Sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos, meron talaga siyang magandang plano. Halimbawa, Acts 4:27 to 28. Acts 4:27 to 28. "For truly, in this city, there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed," tinan niyo yung salita, "whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place." No, nakita naman natin yung kwento doon sa
passion ng Panginoong Kristo. Si Pilato, si Herod, yung mga Gentiles, no, ng mga Roman soldiers, yung mga Pharisees, nagsama-samang lahat para sakta ng Panginoong Kristo. Ginusto nila yon, no? Ayaw nila sa Panginoong Kristo. Gusto nilang mapahamak si Kristo. Bagaman si Pilato, mukhang naguhugas ng kamay, pero pinayagan niya pa rin. Pero sabi ng Panginoon dito, kasama yun sa plano ng Diyos, no? Na itong si Herodes at si Pontius Pilato at ang mga hentil at ang bayan ng Israel ay gawin nila ang plano niya. No, ang ginamit pa ngang salita to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. So, no one would deny na yung mga taong binanggit kanina, responsible sila sa kanilang mga aksyon sa pagpapapako sa Panginoong Kristo. Yet, everything they did was predetermined by God. Yun yung sinasabing natin, providence extends to the sinful actions of men. Okay? Pero hindi natin mabiblame ang Diyos sa kasalanan sapagkat hindi siya ang may akda ng kasalanan. Siya ang nasa taas, siya ang nagpapahintulot, siya maaaring nagplano na kapayagan ng mga bagay na mangyayari para sa kanyang predetermined end. Yun ang dapat natin makita. At malinaw din, pagdating sa James chapter 1, verse 13 to 14, let no one say when he is tempted, I'm being tempted by God. Kaya nakita natin. Kaya dito natin makikita, God is not the author of sin. Let no one say he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. So, medyo mind-boggling, but this is the truth of the Scripture. Now, this is the truth that we can find in the Word of God. So, any questions? Or any reaction? Any comment? Diretso tayo. Now, let's look at God's providence in relation to sin of the believers. So, tayo, nahuhulog pa rin sa kasalanan bilang mga mananampalataya. Paano makikita ang providensya ng Diyos doon? No? So, tingnan natin ngayon ang paragraph 5, sapagkat doon dinidescribe yan. Sa paragraph 5, the most wise, righteous, and gracious God does oftentimes leave for a season His own children to manifold temptations and the corruptions of their own hearts, to chastise them for their former sins, or to discover unto them the hidden strength of corruption and the deceitfulness of their hearts, that they may be humbled, and to raise them to a more close and constant dependence for their support upon Himself, and to make them more watchful against all future occasions of sin, and for other just and holy ends, so that whatsoever befalls any of His elect is by His appointment for His glory and their good. So, basahin natin sa Tagalog. Minsan, nirapan din ako intindihin, pag hindi ko dinahandaan. Mas sa Tagalog na lang. Ang Diyos, ang pinakamarunong sa lahat, matuwid at mapagbiyaya, ay may pagkakataon na pinahihintulutan ng kanyang mga anak na mahulog sa iba't ibang uri ng tukso upang maranasan ang pagkamakasalanan ng kanilang sariling mga puso. Ito ay bilang pagdidisiplina sa kanila dahil sa ginawang kasalanan, o kaya ay pagtuturo ng kababaang loob sa pagpapakita sa kanila ng natatagong kasamaan at daya na nananatili sa kanilang puso. Layunin din niya na kanilang makita ang lubos nilang pangangailangan sa Diyos sa lahat ng oras. Tutulong ito sa kanila na magbantay laban sa pagkakasala sa hinaharap. Sa ganito at sa iba pang mga kaparaanan, ang kanyang matuwid at mga banal na layunin ay naisasagawa. Kaya nga, ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang mga hinirang ay sa pamamagitan ng kanyang pagtatakda, sa kanyang ikaluluwalhati at sa kanilang ikabubuti. Okay, so
tingnan natin saglit ito, no? So, in relation to the sin of believers. So, what possible good can come from the sin of believers? Meron bang mabuti? Diba sinasabi natin, lahat ng kasalanan ay walang mabuting dulot sa buhay natin at sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Ang totoo, walang kasalanan na maituturing na kanina may nagtanong sa akin, yung white lies daw, white lies. No, may iba, nilalagyan pa nila ng kulay yung kasalanan, no? White lies, red lies, black lies, hindi ko alam, So, may kulay pa yung kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan, anuman ang antas nito sa tingin mo. Now, of course, sa batas ng tao, may antas ang kasalanan. Kung ikaw ay nagnakaw, iba ang parusa sa iyo. No, hindi ka parurusahan ng ng habang buhay. Siyempre, kung ikay nakapatay, no? Kaya lalo pa kung marami kang napatay, edi baka kulang mismo yung buhay mo para sa kaparusahan sa kasalanan mo, no? So depende yan, no? Merong civil case, may criminal case, so iba-ibang mga kaso ng kasalanan. Pero sa Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Ang kasalanang nakikita at hindi nakikita, ang kasalanan sa isip at sa puso na maaaring hindi lumalabas sa bibig at hindi nakikita sa reaksyon, kasalanan. Nakikita lahat yan ng Panginoon, no? Ang kasalanan na gusto mong mabago at ang kasalanan na gusto mong manatili ay kasalanan. Kasi may mga tao, yung kasalanan na meron siya, gusto niya nandun pa rin. Ayaw niya ipag-pray na alisin. Lord, tulungan mo ako na labanan tong kasalanan ko. Hindi. Kasi gusto niya nandun pa rin. May problema yon pagka ganon. Ha? Pero, meron bang possible good na pwedeng maging resulta ang kasalanan ng mananampalataya? It is a fact that even true believers who may have acquainted with both holiness of God and exceeding sinfulness of sin, and whose deep desire is to obey and please God, will ask that questions. Diba? The occasional sinful act even of true believers cannot be disputed. So meron ba rito na ngayong linggong ito ay masasabi niya, pastor, may linis ako ngayon. Yung, pag gano'n na reaction mo, kakasala ka na kagad. Yabang mo eh. Diba? Okay, meron ba? Taas ang kamay. Mahilig tayong manuro. Mahilig tayong mag-point sa iba, no? Pero alam ng Diyos ang nangyayari dito sa puso natin, dito sa isip natin. No? Alam niya yan. Alam niya. Ngayon, ang tanong bakit nga ba pinahihintulutan pa tayo ng Diyos na magkasala? No? Bakit nga ba? No? Yan ang isang tanong na 1,000,000 tanong na ang hirap minsan sagutin. Na minsan, may magtatanong sa akin, minsan I can answer it theoretically. But in my heart, I'm also struggling. Why? Why it happened? Why God allowed me to happen? But I want to follow you, Lord. I want to obey you. I want to please you. But why? Oh. So, this is a simple and maybe not a logical answer sometimes, but this is what is being revealed to us. God wanted us to see the ugly effects of sin and to further develop humility and watchfulness. So, pinahintulutan ng Diyos upang minsan makita natin kung gaano kapangit ang kasalanan. Kung gaano kadumi ang kasalanan. Maraming mga tao hindi nakikita yung kapangitan ng kasalanan. Sa panahon natin ngayon, di ba? Maraming mga tao na wala na.
I mean, tingin nila, normal na yan, mga yan. Wala na sila nakikitang pangit. No? Nung naikwento ko sa inyo, minsan, nandun ako sa, sinama ako ni Matt sa, naglakad lang kami patungo sa Oxford University. Sa napakalaki kasing, ang layo-layo. Tapos, doon may mga ano doon magdadaan ka sa mga park, no? Yung mga park lang na may mga dadaan kang ganyan. Pagtingin ko, mayroong isang mga babae. Usually kasi, di ba, yung mga babae nagbibilad ng kanilang katawan sa beach. Noon sa park no, nakabilad ng kanyang katawan at talagang mapapatingin ka talaga Kita mo ganyan kasi nakabilad ang kanyang katawan at halos yun. Parang yung pang-ibaba na lang ang naroon. Sabi ko, kinalabit ko si Matt. Sabi niya, bantayan natin ang ating mga mata upang hindi mahulog sa pagkakasala. Di ba? Ha? Yung iba, baliwala sa kanila yun. Yung iba, hindi nila nakikita yung kapangitan nun. Ang totoo, ang tingin nila, ganda nila Ganda nila. Gandang-ganda sila sa pagbibilad ng kanilang mga katawan. Gandang-ganda sila sa panunukso sa mga tao sa kanilang kapaligiran. Gandang-ganda sila na may mga taong napapatingin sa kanila at nahahalina sa kanilang itsura. No, totoo yun. At syempre, yung mga tao rin naman, gandang-ganda rin sa panonood. No? Pero, yun ba talaga ang dapat mangyari? Minsan, pinapayagan ng Diyos na tayo mahulog para makita natin ang kapangitan ng kasalanan. Di ba? Para makita natin marumi, mapangit ang kasalanan. God leaves some of His children to see the effects of sin. Not because He has abandoned them, but for them to see from what they've saved and grace of God towards them. Para sinasabi ng Panginoon, diyan kita ililigtas sa mapangit at marumi at maputik na yan. Diyan kita iniligtas. Hindi mo ba nakikita yan? Harang ganun. Pag nakikita natin ang kasamaan at ang pagiging, ang kasalanan ng kasalanan, the sinfulness of sin, no? Hindi na. Si John Owen, the exceeding sinfulness of sin. No. We can truly appreciate and praise the goodness of God's grace. Kasi minsan hindi mo makita yung ganda kapag hindi ka nakakita ng pangit. At hindi mo makita ang kalinisan kapag hindi ka nakakita ng dumi. Nung nakita mo yun, kita mo, dumi pala talaga nito. No? Ang dumi. Di ba nakikita nyo? May mga nagsiswimming dyan sa mga pusali. Ang mga bata nagsiswimming, ang daming basura. Paano wala sa kanila yun? Mga bata, kung nanonood pa yung mga magulang, talon ka. Oo, ingat lang ha. Ingat, paglabas merong mga pag-swimming nila, merong mga yellow submarine dun. Pero tayo, di ba pag naano ka, kung duming-dumi ka pa. Di ba nakita mo ba yung mga, di ba sabi nga nila, yung pagkakaiba ng tupa sa baboy, yung ganun Pag nahulog siya sa pusali, nagkukumahog siyang makaalis kasi nadudumihan siya. At minsan hinahayaan ng Diyos na mahulog ka dyan para makita mo yung dumi. Nakuha nyo, mga kapatid. No? And we're thankful that the gracious and most merciful Lord has not exposed our sin to me or to us that deeply that we are not left without hope. God must have a purpose. But God has been so greatly merciful toward us in many ways, even doon sa mga bagay na yun. This is also His way for restraining us from sinning against more. Diba? The confession points to the example of Hezekiah. And by the way, I have copies here. So may mga nag-order na pala. So uunahin natin yung mga nag-order na. So i-consult ko kay Joanne, kung sino-sino yon, no? Bago kayo kumuha, meron na tayo rito.
1689 Baptist Confessions of English Tagalog ito. Nandito, ha? So, yung mga nag-order, yung unang bibigyan natin. Okay. Sa Hezekiah chapter 32, basahin lang natin to, ha? Verses 24 to 26 and then 31. Basahin natin. In those days, Hezekiah became sick and was at the point of death. And he prayed to the Lord, and he answered him and gave him a sign. But Hezekiah did not make return according to the benefit done to him, for his heart was proud. Therefore, wrath came upon him and Judah and Jerusalem. But Hezekiah humbled himself for the pride of his heart, both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord did not come upon them in the days of Hezekiah. So in matter of the envoys, verse 31, the princess of Babylon who had been sent to him to inquire about the sign had been done in the land. God left him to himself in order to test him and to know all that was in his heart. So alam niyo nangyari rito, itong si Hezekiah, no? Isang mabuting hari ito, maganda ang performance niya sa bayan ng Israel, ng Huda, nung panahon na yon. At nagkasakit siya, no? At humingi siya na, sana Panginoon, pagalingin mo naman ako. At binigyan pa nga siya ng 15 years ng Panginoon nang gumaling siya. Pero ang nangyari, naging proud yung heart niya. Nung dumating yung mga envoys mula sa Babylon, dinala ni Hezekiah, yung mga envoy, pinakita niya ang rangya niya, ang ganda ng kanyang tahanan, ano? Parang sinasabi niya, ito, di ba? No? Tinur niya doon sa bahay niya. Hindi naman masama sana mag-tour, no? Pero alam ng Panginoon ang puso ni Hezekiah, no? Parang sinasabi niya, kita mo, ang ganda ng mga achievement ko. Ganda ng mga nagawa ko. Yan. Pinakita niya. At, kaya bumisita sa kanya si Prophet Isaiah. Anong ginawa mo? No, ayan, tinuro niya. Nagalit ang Diyos sa kanya kasi naging mayabang siya. No, naging mayabang siya. No? Pero nung malaman niya na naging mayabang siya, nung dumating si Isaiah, nag-humble siya. Nung una hindi niya makita, ang yabang ko pala. No? Minsan ganun, ha? Hindi niya nakikita ang yabang niya, no? Tingnan mo to, oh. Nung may dumating na tao, alam mo, hindi maganda yung ginawa mo. Parang nagyayab. Ay, o nga, no? Nakita nyo? Minsan, pinapayagan ng Diyos mangyari yung isang bagay para makita mo, mayabang ka pala. Akala mo hindi. O minsan, nangyayari yan. Marami ba si David, no? Yung ginawa niya kay Batseba, parang wala naman Parang baliwala sa kanya hanggang dumating si Prophet Nathan. At sinabi sa kanya, you are the man. Nung malaman niya yung kanyang pagkakasala, anong sabi niya? I have sinned against the Lord. So nakita niyo mga kapatid, meron din talagang purpose. At ang purpose ay makita natin ang kapangitan ng kasalanan at ma-restrain tayo na magawa yung mga bagay na yan. No? So, naalala nyo, si Peter, si Apostol Pedro, yung kanyang kahinaan, no? At yung kanyang pagmamataas ay nagmanifest sa panahon ng ang Panginoong Jesucristo ay hinuli sa Gethsemane. Di ba? Nung una, ang tapang niya Di ba? Sabi ng Panginoon Jesucristo yung mangyayari sa kanya. No, sabi ni Pedro, dadaan sa ibabaw ng aking bangkay ang sasaling sa iyo, Panginoon. Nung nandoon na siya sa, di ba? Nung si Jesus Christ ay hinuli na nung gabing yun, may nagtanong sa kanya, di ba kasama ka? Tinanggi niya na. 3 beses niya pang tinanggi. Nung tumilahok ang manok, doon niya na-realize ang lahat ng kanyang pagmamataas, pride, at ang kanyang kahinaan. Si Apostol Pablo, 2 Corinthians 2, hindi ko na nilagay dyan, verses 7 to 9. Naalala niyo, mayroon sinabi si Paul, para daw siya pigilan na maging mayabang, maging mapagmataas, nagbigay ang Diyos ng turn in the flesh. So even Paul himself recognized that he has the tendency to become proud. For all the
wonder that he encountered and all the things that he had done and all the revelations that he received from God. And, all of us have that kind of tendencies. Kaya nga, yung kayabangan, talagang, lalo na sa mga Christian, mas malakas yan pagdating sa mga tumatayo sa pulpito, na katulad ko. No? Totoo. Yan, totoo yun. Kaya, nakakatakot, mga kapatid. Dapat ipaalala sa sarili ko lagi na humble ka dapat, ha? Kaya nga, maliit ka lang eh. Okay. Siguro yung lessons natin, ito. Beware of sinful presumption. That's the first lesson. Beware of sinful presumption. Romans 6, 1 and 2. Sabi ng sinful presumption, we must give no place for carelessness or rationalizing about our sin. Now, wag nating irrationalize yung kasalanan natin. Kasalanan yan eh. Wag natin sabihin, gusto ko to, ito ang nararamdaman ko, ito ang ilalabas ko. Don't rationalize. Ikakapahamak mo yan. Akala mo lang. At wag ka rin magkaroon ng place for carelessness. Yung bang wala kang, nagiging hindi ka careful. Kaya sabi ni Paul, Romans 6, 1 and 2, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Ano sabi niya? By no means. O sa ibang translation, God forbid. How can we who died to sin still live in it? And then, another lesson, beware of sinful despair. God is able to take the most severe and grievous sins, whether our own or others, and overrules them for His own glory and for our own good. Now, nagkasala ka, huwag namang isipin mo na parang wala ka ng pag-asa. Nagkamali ka, huwag mo isipin na wala ka ng pag-asa. Buhay ka pa hanggang ngayon, may pag-asa ka pa. Magsisi, manumbalik sa Panginoon. And usually, yung iba na nagkakasala, hindi na eh. No? Pinaninindigan na nila eh. Yung ginagawa ng iba, parang, sige, ayun na, doon na ako eh. Ayun na, bandang huli. Lalo na silang naging miserable ang buhay. Ang dami ganyan eh. No? I can cite. Baka nga kulang oras natin pag nag-cite ako eh. Dito lang sa church eh. No? Sa dami ng mga naging miserable ang kanilang buhay, hindi naging masaya. Kaya wag nating isipin na nagkamali ka, nagkasala ka, wala kang pag-asa. Lumapit ka sa Kanya. Agad-agad. At hingin mo ang biyaya na kapatawaran niya. At magbago ka. Di ba? Sapagkat Romans 8:28, diba? And we know that for those who love God, yung sabi doon, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. If you really love the Lord, yung nagkamali ka, nagkasala ka, you can still return to God. That's what happened to Peter. Diba? Nagkasala. Palagay ko, ang tindi ng kasalanan ni Pedro eh. Palagay ko, higit pa sa pagpatay yun eh. Pero mong i-deny mo yung Panginoon mo ng 3 beses, pero bumalik siya. At nang bumalik siya, ginamit pa siya ng Panginoon ng higit sa inaasahan niya. And then, be reminded that God disciplines can be painful. Ito ang dapat din nating isipin. Kaya, huwag tayong magpatuloy sa kasalanan. Sapagkat ang disiplina ng Diyos masakit. No? Sa totoo lang. Iniisip mo kung ano yung masakit na disiplina? Mas matindi siya kung manakit. Mas matindi siya. Hindi nawawala sa isipan ko pa rin yung kwento sa akin ng pastor. Hindi naman kwento sa amin nung una kong naging pastor. Siyempre, yung first pastor ko noon. Nung nandun siya sa Cebu, nakakita siya doon, umaten siya sa isang church na merong kumanta daw na bulag. Yung bulag daw na kumakanta ay napakagwapo. Kamukha nga daw ni Elvis Presley. Sabi niya ang ganda rin daw ng boses. No? Ang kumakanta, no? Parang, kasi daw sa church may mga special number, no?
ang ganda ng boses. Pagkatapos, so after the worship, nagkaroon siya ng chance na kausapin. Sabi niya, ano mo, hindi naman daw pala bulag siya dati. No? Kaya lang, nakakilala na daw siya sa Panginoon, pero ginagawa pa rin niya yung mga bagay na hindi tama. Ginagamit niya yung kanyang kapugian, no? No, para, alam mo na, para mahulog sa iba't ibang klase ng kasalanan. Hanggang isang gabi, siyempre galing sa, nag-a-attend sa church, pero pumupunta pa rin sa mga bar na inom, na disgrasya, nabulag siya. Sabi niya ganun. Pero ginamit din daw ng Panginoon yon para makita niya ang disiplina ng Diyos. Hindi siya pinabayaan, hindi rin siya namatay. At ngayon, kahit na gano'n ang sitwasyon niya, naglilingkod siya sa Panginoon. Matagal na yun, narinig ko yun doon sa pastor namin. Because sometimes, God disciplines can be painful. Huwag nating hayaang dumating pa sa atin yan. Hebrews 12:11. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Okay, tapos na. No questions? No clarifications? Meron ba? Sige. Meron yata tanong dito sa akin. Teka, titinan ko lang Parang may nagtatanong. Dami. Ano? Ay, kala ko may nagtanong Hindi. Sige, meron po. Hey, Ian. Yung mga sumbok namin sila, second purpose po yun. Sorry po. Oo nga, no? Hindi ba naisulat ko? Ibig sabihin nun, inantok na ako. Teka, hanapin ko yun. Salamat, Ian. Pakihanap na lang yung verse na yun na nasa sa Chronicles yan nga. Nasa Chronicles. Yung nangyari sa buhay ni Hezekiah. Wala nga palang Hezekiah. Nagkaroon naging 67 books na tayo ngayon. Thank you for correcting me, brother. Pati ba ako naglagay ng Hezekiah ron? Oo nga, no? Chapter 32 ng Chronicles. Second Chronicles 32, 24. Walang Hezekiah sa Bible. Pero yung binasa natin, andon yun. Okay. Thank you. Meron pa? So, Second Chronicles 32, 24 to 26 and 31. So, doon sa mga nagtitake down notes, yun po, yung nagpicture. Kamali lang, tao lang No? Meron pa po? Okay, thank you very much. Ano na tayo, break tayo saglit at handa sa worship service.